So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, gaya nga ng sabi ko sa inyo kagabi, exciting yung semifinals sa bracket B, no? Ngayon nasa bracket B na tayo. Siguro naman alam nyo kung anong battle yung nag-aabang sa atin sa bracket B semifinals. It's Nayib versus R-Zone. Ito yung dalawang MC na mainit sa bracket nila, sa kanya-kanya nilang bracket. So recall lang muna tayo, recap muna tayo sa Nayib versus R-Zone. Saan ba nanggaling si Nayib, no? Tinalo niya si Books, tinalo niya si Joe Gray sa first and second round ng tournament. At hindi naging dragging yung performance niya doon sa dalawang battle na yon. Paangat yung naging performance ni Nayib doon. Pasok yung mga punches, yung mga references pasok. Na-enjoy ko yung energy, na-enjoy ko yung kung paano niya pinerform yung mga rounds niya sa battle na yon. So solid na performance ni Nayib. So I'm expecting na madala niya yung ganong energy laban kay R-Zone. R-Zone, saan ba galing si R-Zone? Sino ba yung mga tinalo niya? Kedo, Razik. So yung laban niya kay Razik, yun yung pinakadikit na laban ni R-Zone, pero grabe rin yung R-Zone sa bracket na to. So mainit yung dalawang battle MC na to, at masasabi ko na deserve ng dalawang MC na to yung spot nila sa semifinals kasi pinaghirapan nila to, no? R-Zone, grabe, si R-Zone yung pinakaunang battle MC dito sa tournament na to, sa 1-up-3, na nakitaan ko ng solid na mga lines, solid na mga punches at references, yung kung paano siya mag-perform, sobrang nagustuhan ko yon. So props kay R-Zone, and I'm hoping na madala niya din yung ganong performance dito sa semifinals against Nayib, kasi hindi madaling kalaban si Nayib, no? Na-review ko yung dalawang battles ng dalawang MC, and alam ko hindi magpapatalo itong mga to unless nagkaroon ng stutter, stumbles, or choke yung dalawang MC na to. So magkakaroon na syempre ng butas para lumamang yung isang MC. Pero I'm hoping na walang mangyaring ganun. Sana malinis nilang ma-perform yung obra nila at ma-review natin, ma-detailed review natin yun. And ayun, huwag natin patagalin, sobrang nakaka-excite yung battle na to. Nayib versus R-Zone, match na match to para sa akin. Parehas ng atake, parehas ng aggression, parehas ng energy. So ano na lang to, labanan to ng effectiveness ng mga punches against each other. Yun na lang. So Nayib versus R-Zone, let's go. Nayib, let's go! Yo! End game! Yeah! Tinalo na ako nito nung debut niya. O sa barak inapos. Pero kung akala mo makakadalawa ka, sagot ko dyan ay di na, boss. Parang Vong Navarro lang na gustong makaraos, di ka na nga makakaulit, R-Zone, behind bars ka pa pagkatapos. Ano naman kung tinalo mo ko? At least nagawa kitang makengkoy. Ngayon baliyan sa akin sungay mo, pararanas ko sa'yo ay hellboy. Arsonista baka mo? Di ako takot sa impyerno lumangoy. Ikaw na magsimula na sunog, pero ako magpapanatili ng apoy. Kaya tutok na maigi, panoorin nyo mag-perform mga ma'am sir. Paglalaroan ko lang tong apoy na parang fire dancer. Kaya imbis na rematch, mismatch kahit saan patudalhin. Plano ko makipagsunugan, kaya wala akong balak ikaw ay apulahin. Ang hilig pa neto man tawag ng mister. Kay Razik, Mr. Call Out. Sa akin, Mr. Throwback. Totoo ang chismis. Na baka ba tayo tawag to ng mister, maybe because gusto mo ikaw ang Mrs. O tinawag ako nitong Mr. Throwback, pero nag-throwback ka rin ng lines ni Razik sa laban nyo. Hipokrito! Nung ako nag-throwback hanggang Thursday lang, yung throwback mo hanggang linggo. 3 rounds ka nag-line marking kay Razik. Ganyan ba epekto kapag stress? Wala nang maisip na angle at topic para sa akin, doon ka nagbintes. Ngayon patutunayan ko sa tournament na to, ako the best. Lahat ang angle ay kinuha na parang de San Andres. Speaking of throwback, balikan natin yung kanta ng grupo nyo para mapag-isip-isip ka. No manas yung kanta, pero wala siyang verse ni isa. Since day one, tsaka nakafocus lang. Niloloko ka lang nila, pre. 2 beses kang na full ka kasi. Ganun ba yun? Full ka kasi, ganun ba yun? Kung
ako kagrupo nun, masasabi ko na lang, it hurts. Tapos magdadasal ako at sasabihin, buti pa yung Bible, may verse. Gago, wala akong plano sirain grupo nyo. Sadyang akin lang na-mention. Sinabi ko lang yung totoo about sa buhay niya. Tawag doon, revelation. Kaya ano, R-Zone? Galaw mo yung baso. Kasama mo kagrupo mo, sa akin wala yung kaso. Ito'y Batman sa payaso, init mong dala ay pantrangkaso. Suportado ka man ng husky. Ngayong gabi ako yung mga ngaso. Di ba ito marunong sumunod sa time limit? Kesyo, yun lang daw kaya namin isulat. Ulol! Masyado kang bossy! Parang construction na batak, palong-palo mag-OT! Huli na, estilo mo! Lagyan ng posas to ngayon, ako na kalaban mo, void bilang na oras mo! Gusto mo karera pa tayo? O barilan gamit rifle? Ako na bahala sa card swipe agad, lagay sa bulsa yung iPhone. Basketball, video game, video kay put the mic on, nagpalipas lang ako ng oras. Ganito mag-time zone. Okay, putik na nibago ako. Okay, medyo nagulat ako sa performance ni Nayib. Sabi ko kanina sa recap ko, isa sa mga nagustuhan kong battle MC si Nayib sa bracket nila. Kasi yung mga punches, talaga, direkta talaga kay R-Zone. Ngayon, ay sa mga kalaban niya, no? Rather, yung past battles niya, yung past 2 battles niya, direkta yung tama nun no, sa mga kalaban. Kaya sobrang nagustuhan ko. Ngayon, dito sa round 1 against R-Zone, sabi ko rin kanina bago tayo mag-start, labanan na lang to ng effectiveness. Kung paano magiging effective yung mga lines nila sa isa't isa. And ayun yung nangyari. Yung verses or yung lines ni Nayib against R-Zone is hindi naging effective. No? Kita nyo, sabihin natin, sige, tignan natin yung crowd, no? So, tignan nyo yung nangyari doon. Hindi gaanong nag-react yung crowd doon. And para sa akin, hindi rin ganun ka-impactful yun. Hindi rin naging, basta hindi naging effective yung round doon ni Nayib. Nagkaroon pa ng pause, no? Hindi siya choke. Pause lang yon. And syempre, inisip niya yung next na line. Tapos nanibago rin ako sa performance ni Nayib kasi sobrang bilis niya mag-perform, sobrang bilis niya mag-deliver ng lines, which is hindi naman siya ganun kabilis mag-perform dun sa past 2 battles niya. Parang alam mo yun, yung pinapalasap niya muna sa amin yung mga bara niya, pero dito tuloy-tuloy siya mag-sweet, no? So nanibago ako and medyo kulang sa effectivity ng mga haymakers. So, ayun lang yung napansin ko. R-Zone muna tayo. R-Zone, let's go! Go! Umabot ka ng semis kasi tinalo mo si Jogray at si Books. Lumusot sa mga rookie gamit corning mga moves. Tapos ang mag-champion ang gusto mong makamit, hindi pa pwede yan, ay sus! Wala kang aasahang belt! Kaya mag-ready kang malus sa Broadway game! Okay. Isa ka sa mga pioneer ng liga. Pero sa mid-tier, di ka makaalis. Paano pang bata, mga tira, walang kabangis-bangis. Usapang sulat, siya'y mahina. Behind the bars, hindi bagets. Nasa 2 sulat, huli ka. Parang warrant of arrest. Galing. Galing nun. Pinokis. Ngayon, sinayib na. Ando. Sulat, huli ka. Parang warrant of arrest. Siya, si Pinokis. Ngayon, sinayib na. Akala mo, nagtunog mapanganib ka? Yung dating pangit niyang pangalan, pinalitan niya ng mas pangit pa. Kabadrip ka. Nag-change name, hindi man lang binigyan ng hustisya. Taga-Pasig ka. Pero yung mga pinipili mong pangalan, pang probinsya. Hoy, Barok! Ilang taon ka na sa liga? Di mo pa rin naranasang mangibabaw. Walang tumatak na mga linya. Wala kang highlights na maisapaw. Bugok na veterano. Puro kahihiyan ka pa nga daw. Kasi bukod sa wala kang malakas na tinalo ka pa ni Araw. 3 rounds mo win-or-play yung salitang Araw. Sobrang wak ng written. Ang lalayo ng patama, dinadaan mo lang sa gigil. Sobrang layo. Gets mo ba ibig sabihin? Mga rounds mong umikot lang sa araw parang mga planeta sa solar system.
Oh, malayo. Solar system. Umabot pa sa labas ng mundo yung pagpapanggap mong magaling. Yung kabubuhan mo sa araw-araw, ayun, san-san na nakarating. Balo! Puro ka kasi lait at asar. Kaya nabigo ka lang sa fight. Nilait mo lang yung kulay ng balat at sinabihang kulang siya sa height. Ganun lang din sasabihin nito sa akin eh. Ganyan bumatel mga wak. Yung mga linya mo kay araw, sige lang. I-recycle mo lahat. Tangina, nakahanda ako sa mga panglalait mo. Tingin ko dyan, mahinang punches. Isipin mo, all 3 rounds ka mga asar dyan, tas di ka iboboto ng judges. Kasi mahina. Walang improvement. Inugat ka na po. Kung tutuusin, wala na akong ganang magsulat pa sa'yo. Itong singkit na panay papogi, nakakaurat na ko po. Yung maliit mong mata, siyang patunay na hindi ka pa mulat sa laro. Kaya yung todo mong lakas, tatapatan ko lang ng mahinang dabog. Bawat tira pasok, ako'y sa singkit ng amok. Isang uppercut, tsak babagsak. Ewan ko lang kung hindi maalog. Parang binomba lang yung China kasi yung Chinay sabog. May nalalaman ka bang delikado ang incheck kasi kayo nagdala ng COVID? Hiyang-hiya ako sa'yo. Proud na proud ba sa bansa natin, naging salot pa to. Basta ko yung Pilipinas sa pandemic. Lalabanan at kakayanin ko to. At ikaw nga yung COVID ngayong 2022 kasi wala nang natatakot sa'yo. Sige, todo mo lahat ng mga pakwelang dala mo. Tirahin mo yung grupo ko, mga kanta namin. Damay mo na mga panglabas na anyo. Mga sar ka na at magpatawa. Magyabang ka na sa amin. Siguraduhin mo lang na mga anggulo mong dala ay hindi pa nagamit ng mga unang nakabatin. Yeah. Galing. Marami na akong nakitang pagkakaiba sa pares nilang round 1. Okay? So, ulitin natin yung breakdown kay Nayib. Sa performance muna, nagkaroon ng pause. Hindi siya choke, guys. Hindi siya choke kasi nagkaroon ng nag-pause lang naman siya din. 'Di ba? So, para hindi ko siya kinakount as choke, pero syempre less pa rin 'yon kasi nga may pause. Compare kay R-Zone sa performance, tuloy-tuloy. Kita nyo naman yung well-prepared talaga siya. Well-prepared. Kabisado niya. Kung paano i-let go yung ganitong linya. I-spit yung ganitong linya. Or deliver yung mga ganitong linya. So, sa performance, kay R-Zone yun. References. R-Zone, sa references. So, ang ganda nung laro niya sa yung Sansan, yung araw-araw Sansan na napunta, tapos araw umiikot yung mga planeta sa solar system. Ganda nun, basta ang daming references, no? Sa references kay R-Zone pa rin yun. Punches, no? Punches, marami. Yun nga, yung sinabi ko nga yung Sansan, araw-araw Sansan pumunta. Meron pa yung Chinya sabog, yung ender niya na isara din niya na maayos yung round 1. Siguraduhin mo lang na hindi pa nagamit sa akin ng mga nakaraang kong battle yun, di ba? So ang ganda ng ender for me, simple pero solid yun para sa akin. Ayun, lumamang si R-Zone sa lahat ng elements ng battle rap for me sa round 1. Siguro hindi lang nag-joke gaano si R-Zone dito, pero sa mga elements ng battle rap nakuha niya yun. Bars, wordplays, performance, delivery, haymakers, punches pala. So ayun, lamang si R-Zone doon sa lahat ng mga sinabi ko. Si Nayib, nagsabi ko nga sa inyo, nagulat ako na hindi naman ganito yung Nayib na napanood ko dun sa rounds 1 and 2 ng tournament. So, sabi ko nga kanina, I'm expecting na madadala ni Nayib yun. Although, ganun pa rin naman yung energy niya, pero medyo nagkulang sa mga punches eh. Which is, hindi ayun yung ina-expect ko kay Nayib. Kasi, rounds 1 and 2 ng tournament, andun yung mga punches, dikit-dikit. Pero ngayon, hindi naging ganun ka-effective yung baon niya kay R-Zone. Pero, hindi pa naman huli ang lahat. Meron pang 2 at 3 rounds, pero yung round 1 ibibigay ko muna yon kay R-Zone. Si score na 10-8 yun. Yo! Putang ina mga banat yan! Nakakainis! Nagrebat ako ng incheck. Gago pang bate lang yon. Yung lahi ko Vietnamese. Tsaka, putang ina, anong pangalan mo? Anong mapanganib? Gago yung Nayib. Totoo kong pangalan yun. Ganun kasi magpangalan yung tatay ko, unique.
Palagi na itong sinasabing, home court na daw yung FRBL. Nice trick! Paano di nagawa mag-champion sa Antipolo kaya dito humahapit? Gusto mo makuha yung title? Sige gawin natin na topic. Parang lawyer na mapanganib na parito si Nayib para kuhain ng titulo papunta sa Pasig. FRBL game? Ulol! Puro ka FRBL game. Buo sa tornilyo kinulang. Kaya nga ako nag-time zone nung round 1 kasi yung R-zone laro lang. Lagi pa nakasombrero. Ayos yun. Sino ka? Super Mario? Na di nagawang lumaki? Paano lagi na uumpog sa semento kaya hindi nakukuha yung kabuti? Pero nahanap niya na yung prinsesa niya. Nox! Marunong naman ligaw. Ang kaso lang, it's a prank! Yung pala halimaw! Oh, wala akong sinasabing pangit girlfriend mo, tol. Actually, match na match kayo. Tipong siya yung kahon, tas ikaw yung gamit na palitong nakapaloob dun sa posporo. Hindi ka arsonista, gago! Porque sunog yung balat mo! Paliin, kainin ang gagawin sa MC kaharap ko. Kaya di mo na makakagat ang break, makapagsunugan o flip top, kulay chocolate na ragan na may 4 bars na inside parang KitKat. Inside parang KitKat. Kaisahin parang KitKat, mukha kang kabayo. Ang sarap mong hampas-hampasin, pero Sayang. May dalawang linya na or may dalawang punches na ako na nagustuhan, may dalawang references na ako nagustuhan. Yung 4 bars. Ay, hindi 4 bars. Tas ano yun? Lamang sa akin ng chocolate, parang KitKat, no? Kaso nagkaroon na naman ng stumble. Sayang kasi ando na pataas na yung energy ni Nayib. Sabi ko, ito na yung Nayib na hinahanap ko. Tuloy-tuloy na mga punches, yung haymakers, nagkakaroon na ng buhay. So, kaso nagkaroon ng stumble. So, hinatak na naman niya yun. Pero sana makabawi. I think gitna pa lang naman to ng round niya. Sabi ko kanina, dalawa yung nagustuhan ko. Una yung Super Mario. Yung sabi niya, Super Mario. Kaisahin parang KitKat. Kaisahin parang KitKat, mukha kang kabayo. Ang sarap mong hampas-hampasin, pero malaglag, masipa, unahan, di mo yan kaya sa akin gawin. Kaya Ryan Liberato, kung gusto mong mag-champion rin, hinete naman ako, sasakyan ko yan RL parang logo ng Ralph Lauren. O usapang karera, siguradong body bag, sure win matic iuwi yung grand prize na parabang jockey bank. Di bali na yung trophy. Ulo mo ang aking asking price. I ain't gonna take it easy sa taga Antipolo City. Di naman ako acid minds. Nag-choke ka sa gem? Na-agree ka ba nun? Okay lang yan pare, don't lusog. Seta pa hinango ko rin sa kulay na green o mga barang pure gold. Mahilig ka mag-amba ng stapak sa battle? Hindi na ako naaning. Ganyan talaga kapag trabaho, bagger sa packaging lang magaling. At kung akala mo makakahon mo ako, masasabi ko ay no. Dami kong angles na nasilip na parang kaleidoscope. Francis M, gusto ko lang sumabay sa tono. Ba't ang madaluyong na ngayon nakatira sa Antipolo? Rest in peace, Francis M. Arzon, wala ka na makukuha na sa klolo. Sadyang binanggit ko yung Antipolo 2 times para patunayan sa Bowflax na marunong ako kumuha ng angle ng city na parabang drone shot. Rest in peace din kay Arzon. Sa kalaban ko si Arzon na low class. Magkikita na kayo ng hari dun sa crossroads na parabang bone thugs. Palagi ko pinapanatili aking pagiging ganado. Hindi nga nakita yung paparating, tila mata ay malabo. Set up to sa'yo ng tadhana. Ito ay planado. Si Benokis nagbigay ng una mong panalo, ngunit si Nayib magbibigay ng una mong talo. Ang galing. Pinokis Nayib na pangalan niya before tsaka ngayon, no, which is nasabi na yun ni R-Zone. Ang galing nun. Ang galing nun para sa akin. Ang galing ni R-Zone doon kasi nabanggit ni R-Zone kanina sa round 1 niya na dating pangalan yun nga, tapos ito yung pangalan ngayon naman ginamit naman ni Nayib yun as as weapon pabalik sa kanya kay R-Zone. So ito, malakas to. Ito na yung hinahanap kong Nayib, guys. Ito yung ine-expect kong Nayib kanina pa. Sa round 1 pa lang, ito na yung ine-expect kong Nayib. Na even walang crowd reaction, pero grabe yung mga, kung paano ko pinakinggan, kung paano ko inabsorb yung mga bara ni Nayib.
andun. Ang lakas nun. Then, ay yung ender niya nagustuhan ko na si anong pangalan niya? Basta nakalimutan ko na ano yung isang pangalan niya. Basta sabi niya yung naib ang bibigay sa'yo ng unang talo, no? Galing ni Naib dito. Hindi ko na i-mention or hindi ko na i-quote yung mga lines na nagustuhan ko, pero sobrang siksik nun. I think meron ako nagustuhan na 4 punches. 4 punches yun, na plus yung ender pa, tas yung performance pa ni Naib, no? Syempre andun yung choke. I think 2 times siya nawala dun, no? 2 times ba or 1 time? So I think ganon, 1 or 2 times siya nawala. Ayun, syempre hahatak yun, lalo na semifinals to, kailangan nating maging stricto sa ganon. So dapat actually bibigyan ko ng 9 points tong round 2 kasi gustuhan ko yung flavor, nagustuhan ko yung pagkakasalansan ni Naib ng mga linya niya. Pero sayang, nagkaroon ng ganong stumbles, no? So mamaya na nating scorean, pero round 2 muna ni Arzone. Pambanat Arzone, let's go! Yung Naib daw, tatay niya daw nag-isip. Yung tatay niya daw, unique. Pakisabi na lang sa tatay mo, ang bobo niya mag-isip. Yo! Sabi niya kay Jigsaw, sumabay ka na lang sana sa uso. Hindi yung nakipagsabayan ka sa oso. Congrats! Nagwo-wordplay ka na. Uso, tapos oso, Eddie Bear. Very good ka pala. Tapos bumanat siya ng ganitong ender. Dahil yung round 2 ay sinimulan ko sa panalangin, tatapusin ko to sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, ang panalo ay amin. Panalo ay amin? Paano nangyari yun? Ikaw lang mag-isa yung kabatil. Paano nangyari yun? Ikaw lang mag-isa yung kabatil. Ayan! Sige! Mag-feeling henyo pa. Padasal-dasal ka pang nalalaman? Demonyo ka? Speaking of dasal, nakarang event, gusto neto ako yung matalo. Yun ay ramdam ko. Gusto mo akong iwasan sa semis, kaya sinagad mo yung dasal mo. O nung laban namin ni Rasik, halatang kabado tong putang inang to. Kasi yung i-announce na yung panalo, nakita ko siya sa gilid, nakaganto. Todo dasal. Kaso, bobo naman. Kaya di natupad yung panalangin. Yung resulta, 3-2. Digdigan yung laban namin. Allergic ako sa tanga. Yung panalo, di mo magagawang kuhain. Kung si Rasik nakadikit, ikaw, lumayo-layo ka sa akin. Lumayo-layo ka sa akin. Sobrang yabang ng tinalo niya si Books. Pag-usapan nga natin, puro tungkol lang sa libro mga linya mo, ganun lang ginawa mo buong battle. Basang-basa mo na yung Books. Di mo magagawa yun sa akin. Tukarap mo parang Book of Evil. Delikado akong basahin. Kasi siya, delikado akong basahin. Parang Book of Evil. Delikado akong basahin. Isip bata ka kasi. Wala sa iyong aasahan. Ako naman kukonekta sa libro, walang palag tong babanatan. Ilalampaso sa lapag. Pagtapos tatapak-tapakan. Ginawa ko tong bata bago patulugin, kaya ako siya binabasahan. Pinagsigawan mo pang tinapos mo na yung nursery books. Yun ang patunay. Na pang grade school pa rin yung lyrics mo, wag kang umaastang may sungay. Pang batang libro lang yung kaya mo. Paano ka naging mahusay? Nursery books, sinamahan mo na sana ng coloring books para naman magkakulay. Malabo ko daw yung lakas, tas yung hairline, bete ka. Leche ka! Baka supot version ni Looney. Pwede pa! Facebook book kung super saiyan. Kamao ko magpapatunay. Bagsak sa kaliwa at kanan. Itong panggap lang na mahusay. Lulumpuhin ko na nga yan. Hanggang alos wala ng buhay. Tamang may vegetarian, kaya uuwi kang parang gulay. Sabi niya kay Joglay, panoorin niyo kung ipasok lahat ng tira, parang star player lang sa liga. Alam mo talaga to, sumasabay. Pasok lahat ng tira, pag star player, si Lebron nga sumasablay. At sino nagsabing star player ka dito? Gunggong, mahiya ka. Kaya ka nga nagpalit ng pangalan kasi sa pagiging Pinokis, hindi ka nakilala. Wala namang nagbago. Kahit na di sinayib ka na, ikaw pa rin yung kilala ng tao na palaging tanga. O bakit? Kailan ka ba nagkaroon ng battle na classic? Nung lumakas yung FRBL, tsaka ka lang naging active. Pahinga ka na muna, sabi mo, di ba? Kasi yung rango mo sa liga, hindi na makaangat. O nung nagpahinga ka, anong nangyari? Di ba wala sa'yo naghanap? Kaya huwag ka mag-feeling importante. Pinasali ka lang sa tournament kasi mayroon pang slot na bakante.
Bumatel ka man o hindi, patuloy kami na aabante. Extra baggage ka lang sa FRBL kasi pabigat ka lang sa biyahe. Napag-iwanan ko walang ambag kasi palpak mag-penetrate ako kapag lumalapag, tumatatak, mag-dominate. Ako na payat, ikaw na bonjing, pero kapag sineperate, makikitang ikaw yung pabigat sa liga habang ako yung heavyweight. Panot. Okay, medyo nahirapan ako doon sa round 2 guys. Kasi nag-stumble din si Arzone. So I think sige, sabay na natin i-review. Sabay na natin ibigyan ng score to. Ayun. First half ng round 2 ni Arzone. Hindi ko nagustuhan yung yung mga verses niya. Parang may kulang doon sa first half ng round 2. Then nagkaroon ng stutter na wala ng konti, pero nakabalik naman agad. Then second half, sumusuntok ko yung mga lines ni Arzone, and yun, hanggang dulo sumusuntok naman. Nagkaroon ng, siguro after ng choke niya, parang 2 to 3 lines na punches. Para sa akin okay, pero yun, sabi ko nga, kailangan natin maging strict sa performance, which is hindi naging malinis. Siguro parehas ko silang bibigyan ng -1, so hindi na sila makaka 10 points dito. Okay, balik tayo kay Nayib, sabi ko nga, nagkaroon ng ito na yung hinayib na hinahanap ko. Sabi ko nga sa inyo, ito na yung hinayib na hinahanap ko, ito na yung hinayib na napapanood ko sa rounds 1 and 2 ng tournament. Then kaso lang, hindi niya na itawid o hindi niya na perform na maayos yung dala niyang obra. So -1 point nga doon sa performance. Pero punches at haymakers, ayun, nagkaroon na ng sunod-sunod doon. So I think bibigyan ko ng 8 points yung Nayib sa round 2. Then si Arzone 10 points sa round 1, pero hindi ko nga natripan yung energy niya sa first half ng round 2 niya. So ang pag-angat ng energy ni Arzone is after ng choke niya, no? So parang bawas na agad, no? Sa performance, syempre ilalas ko yun ng 1 point, so hindi na rin makaka 10 points si Arzone dito. And dahil nga nagkaroon ng mababang energy dun sa umpisa, so mahirap din ibigay na 9 points yung round 2 ni Arzone para sa akin. So dahil sa hindi naging malinis yung performance ng dalawa sa round 2, bibigyan ko ng tabla to na 8 points. So 8 points muna yung round 2, parehas hindi naging malinis. May mga punches na tumatama pero hindi yun enough para may lumamang sa dalawang MC sa round 2. So ayun, tabla muna sa round 2 na 8 points. I think that score is enough para i-power scale yung round 2 nila parehas. So yun. Okay, recap tayo. Round 1 10-8, then round 2 8-8. So 18-16 in favor of Arzone sa round 1. Pero round 3 na. Let's go. Labanat Nayib, let's go! Putang ina! Ito na ba yung sinasabi niyong Makata? Insecure lang to nung laban ko kay Books kasi halos ang dami ng nagmistulang pastulan ng baka. O di ba? Tapos sinasabi, tangina to, yung katangahan niya hindi namamalayan. Yung tatay ko daw tanga. Puking ina, ano pa yung tatay mo pinangalan sa'yo, Ryan? Napaka-basic ang puta. Puking inang ni Ryan. Tangina to, ito si Arzone, kala mo talaga napakagwapo. Yung laban nila ni Kedo, kung makapanglait, todo. Pero pumogi naman si Arzone kung titignan niyo in fairness. Dati mukha ka lang user, ngayon mukha ka ng Star Stariles. Sinasabihan mo pang adik? Yung taong hindi marunong magsulat? Sinasabihan mo nagsasabu, ikaw nga itong may kantang mulat? Oo, may kanta siyang mulat, tol. Seryoso, tignan nyo.
Pinagandaan niya ba talaga at nag-ensayo? Nung pinakinggan ko, puta para kung tropang adik na palumpalo, kahit wala kang problema, tamang payo. Puta sa dilim daw siya, naliwanagan. Sa dilim, naliwanagan. Lalim, galing! Gago, kaya ka pinaliwanagan, hindi ka makita sa dilim. Kaya daw naging ganyang balat niya, kasi sa pagkayod, laging busy. Tila nalaglag sa Imbornay. Sino ka anak ni Aling Vicky? Sino ka anak ni Aling Vicky? Pag ako nagbiro, Naku po. may halong katotohanan. Kaya siguradong masasaktan. Pinatay ko lang sa jokes, tong si Ryan Bang! Ay, luma na nga pala yung Ryan reference, no? Wala nang special. Natural, alam nga naman mag-wordplay kami gamit middle initial. Di mo ba napansin, pag tinignan mo yung poster, yung pangalan mo nasa kaliwa, hindi yun nagkataon. Sa'yo na daw yung kaliwa, kasi nga, I have the right na magkampiyon. I have the right na magkampiyon, pero di ko hahabol yung 10K. Gusto ko lang patunayan na kapag kalaban si Ryan, ay, business na rin pala yung si Ryan, no? Eh di hindi na si Ryan kasi kay Najib, di ba yan? Wala itong line marking sa past battles mo. Kasi pagdating sa'yo nonsense, wala rin akong pakidyan sa linya mo. Meron akong VIP access. Kaya, sagot ko na yung alak. Pati yung malakas na sounds. Maagang pamaskong keso de bola para sa lahat. Matutuwa kayo sa bibigay kong rounds. Mali ka ng akala, R-Zone. Hindi ako mang-aasar o ano. Style ko unpredictable. Parang nakita nyo ako nakagagal sa nakatrunks, tapos bigla akong nag-basketball. O, Bosay Bars, puking ina mo. O si R-Zone, player din yan. Pag sa laro daw, laging babad. Puta, wala pa yan sa court, nakatira na agad. O, di ba nagsasya mo ka? Tara, shoot tayo. Nagigiyang. Siguradong dedo na to. Gago, ibig sabihin ko, bars, pag sinabi kong meron ako. At kung akala mong budget, nagkakamali ka. High grade binubuga para nag-smoke na sa timba. O shabu, marijuana. Ganadong ganado, ready ready. Kung yung nag-i-smoke may 420, si R-Zone may 230. O shabu jokes. Okay lang yan, tol. Huwag kang magalit. Pinatunayan ko lang na kaya kong panatiliin yung quality. Ganyan ako pag gumamit. Nagdala ng apoy at nagpausok. Ganyan magpakilala. Kanina pa sila tuloy TH na mananalo ako. Tama ang inyong hinala. Nung una din nila alam yung nasa loob, kaya walang nagtiwala. Ngayon na-enjoy nila aking pasabog, ganun magbalot ng hiwaga. Wing ban at R-Zone. Okay, so ayun yung references na hindi natin maintindihan. So nakita niya naman, napakinggan niya naman, no, yung reference ni Nayib is about sa bawal na gamot. So I think hindi ko yun maintindihan. So I think that is sayang. Sayang yon kasi syempre wala, ang hirap nun intindihin kung hindi mo maintindihan talaga, no? So siguro ayun yung para sa akin nagbaba or naghatak sa round ni Nayib sa round 3. Yung second half medyo ala na yun. Para sa akin dead na yung second half kasi nandun yung punto niya, nandun yung mensahe niya, nandun yung angulo niya about sa bawal na gamot na hindi natin naintindihan. Kung paano rin niya ginawan ng mga branches or ng mga punches is hindi rin ganoon ka-effective para sa akin. Yung jokes, pwede pa nating masabi na pumapalo yun, pumapalag yung jokes ni Nayib. Pero hindi yun enough eh. Diba? Hindi yun enough. So, yun. R-Zone tayo. Yo! 3 taon ang nakalipas. Nung una tayong nagpukpukan. Debut battle ko sa Floodway, ikaw ang unang pinugutan. Ipapaalala ko sa lahat. Nung ginawa kitang praktisan, ginanap yung battle sa anak pawis pero hindi ako pinagpawisan. Tapos ngayon nagbabalik. Mauulit lamang yung nangyari. Ikaw ay body bag ulit, kagaya lang din to ng dati. Laban o bawi, hindi na bali. Isa lang ang masasabi, na pinayagan lang kitang lumaban pero hindi ang makabawi. Kasi unang pagtatagpo pa lang namin, brutalan na yung naganap. Tinalo ko to dati at dinurog na sagad. Kinatay ko sa unang pagkikita at pinakita sa lahat na noong unang beses ko pa lang siyang na-meet. Oo, na-meet kasi kinarne ko agad. Na-meet, kinarne ko na agad. Unang beses ko pa lang siyang na-meet. Oo, na-meet. Kasi, oo, na-meet. Kasi kinarne ko na agad. Kasi,
Bukod sa mukha siyang special child, ano bang special sa ginagawa niya? Yung style mo, di ko Nagkaroon din ng stutter si Arzone, so less na yun agad. Masyado pang mahina. Pagtitripan ng libong times. Sa mga battle mo ay kita, mahilig ka lang sa simple line. Mga kalinyahan mo sa liga, si Peter Pan na triple pride. Kasi bukod sa pangalan, ano ba nagbago sa'yo? Wala! Hindi ka convincing magdala. Consistent MC daw siya. Baka consistent na tanga. Tatanda ka ng bano, di ka na magiging heavy brad. Panay pa reference ng laro kung hindi Dota ML yan. Tagal mo nang babad sa game. Di ka naman nag-level up. Nakakahiya mas marami kang experience. Pero ikaw yung level gap. Hindi mo napapansin, tagal mo nang dumidikit sa Floodway. Pero para silang selfish. Kasi sa dami ng naging event nila ni minsan, hindi ka na isama sa guest list. Paano walang kanta, walang talento? Masyado ka pang maarte at pakul. Nakakaranas ka lang naman mag-perform. Pag Christmas party nyo sa school, walang kanta, walang music video, walang gig. Ba't ka dito bumuboses? Ini-invite ka lang naman sa event para maging audience. Hangangas-angas mo, di mo naman kayang magdala. Hangangas-angas mo, di mo naman kayang magdala. Minsan ka na nga lang magpe-perform sa school nyo, pinagawa sa'yo, sayaw pa. Hindi ka rapper, pilit na dancer. Oo, ganun ka daw ka-fake. Ito yung mga tipong pipiliting sumayaw para lang sa grade. Pwes iwan ka sa laro, madadapa ka lang sa stage, makikita ka nila ulit sumasayaw. Pagtapos kitang i-ankle break. Sinabihan mo pa si Jogre na walang kulay yung banat niya. Parehas lang kayo, aba. Mas maganda kang makrimate. Ngayon dapat alam mo na, arsulista na kalaban. Yung kahahantungan, ano pa ba? Makikita ka na lang din na kulay gray kasi mamaya, abo ka na. Feeling rich kid ka, tas nagre-reference ka ng Carapos. Isa kang lihiti mong mangmang. Kontrabidang ng lalait ng mahirap, tas yung lyricismo mo pang barya lang. Gusto maging kontrabida, mala price. Huwag ka dito magyabang. Usapang presyo ang yung price tag, pipiso lang naman. Oo, barya. Kita nyo naman, durog na. Barya laban sa papel, mukhang magaan nga lang ako. Pero sa value, alam mo na, malaki agwat natin ako. Hindi na daw siya puro joke. Meron na daw bars to sa laro. Kasi hindi ka pa rin nabigat. Kahit puro bariyang dala mo. Oo, magaan. Parang lobo na puro hangin ang laman. Kung hangarin lamangan ako sa ating labanan, maladagat aking lalim, mabambatis ka pa lang kahit mag-practice ka pa dyan. Magtang twist yung rap skills ko, naib at abang. Magagamit mo na tactic, pero lait lang naman, lamon ka sa akin malamang. Ito'y pagkain lang ng lawin na sarabit na takam. Kitang lamon, sa panapos, pinaluhod ng labis to. Hanggang semis ka na lang, di mo makukuha target mo. Gusto mo ng finals appearance? Makinig ka sa akin bro. Makakarating ka lang ng finals pag nanood ka ng battle ko. Pag-ingat para sa... Galing. Ender ni Arzone, ayun na naman yung nagdala para sa akin. Pero yun, nagkaroon na naman ng style. Hindi na naman yan na-perform niyang malinis yung round 3. No? Kung yung round 2, binigyan ko ng tabla. Yung round 3, bibigay ko to slight edge kay Arzone. Yung round 3 ni Arzone, even nagkaroon ng stutter or ng stumble, nakabawi si Arzone sa mga references at sa mga punches. Tumama yun kay Nayib, tol. Tumama yun. And compare kay Nayib sa round 3, nagkaroon siya ng reference na hindi natin naintindihan at sobrang na-stretch yun. Sobrang na-stretch yung ano na yun, yung angle na yun na hindi talaga, kahit na pilitin kong intindihan, hindi ko maintindihan. No? And kung paano niya in-spit, hindi ko rin masyadong ano yun, alam mo yun, na hindi ko rin masyadong naramdaman. Kung kahit na maayos niya na spit, hindi ko rin masyadong naramdaman yung pinaka-punto or punchline. So, ayun yung pinagkaiba. Siguro, tas nagkaroon ulit si Nayib ng stutter doon. So, siguro, ayoko namang bigyan ng 7 si Nayib kasi hindi naman siya totally nag-blackout or what. Pinipilit naman niyang maihatid or
ma-attend or ma-deliver na maayos yung ratings niya. No? So, props kay Nayib. So, bibigyan ko ng 888 si Nayib sa all 3 rounds. So, bigyan natin ng 24 points si Nayib dito. Si Arzone, ayun, may starter yung round 3. Then, pagkadating ng second half ni parehas yung round 2. Yung round 2 ni Arzone, pati yung round 3, same para sa akin. Pero, ang pinagkaiba lang, mas marami ako nagustuhan ng mga punches ni Arzone kay Nayib dito sa round 3 compared dun sa mga punches ni Arzone dun sa round 2 against or papunta kay Nayib. Mas siksik lang si Arzone sa round 3 kung naitawid ng maayos, kung naitawid niya ng maayos at na-perform niya ng maayos, malinis na delivery. I think itong round 3 same dun sa round 1 pero nagkaroon ng starter tapos right after that nakabawi. So para sa akin, halo yung round 1 and 2 ni Arzone. Round 1, binigyan ko ng perfect 10 kasi sobrang lakas noon. Ayun yung pinakamalakas na round niya at pinakamalinis. Round 2, pinaka-worst niya yun para sa akin. Then yung round 3, pinaghalo. Round 1 and 2. So, yun. That should do it. Bibigyan ko ng 9 points yung round 3 ni Arzone. So, ganun ko nakita yung battle. So, 24 points pa na kay Nayib sa all 3 rounds. Pinaka-story ng round ng battle or ng all 3 rounds ni Nayib is hindi naging ka-impactful or hindi naging ka-effective or hindi naging hindi naging syempre unang-una dun yung performance. Hindi naging malinis yung performance ni Nayib. Hindi niya na-deliver na maayos, hindi naging effective, hindi naging ganong kalakas yung mga linya na inaasahan niya natatama, no? So ang daming bumaba kay Nayib sa battle na to. Then Arzone, ups and downs. Strongest round 1, round 2 the weakest, then round 3 is para sa akin gitna. So ayun, 10, 8, 9, it's 27. 27 to 24. Rounds 1 and 3 kay Arzone yun. Round 2, tabla yun. No? Para sila nadapa dun sa round 2. And para sila nadapa sa round 2. Pero yung round 3, parehas din naman sila nadapa dun. Pero mas marami pa rin tumama na punches si Arzone doon compare kay Nayib na nag-reference na hindi natin naintindihan. So, that's the story. Sana naintindihan nyo. Sana nagustuhan nyo. Arzone 1 and 3. 2, tabla. Laban na yun! Yeah! Blackbeard Party League! Ang Dala kayo ng Benji Reyes, salamat. Maraming salamat sa mga tropa. Pero, ang boto ng Urado, 3-2! Advancing sa Tangina 3-2 rin, guys. Naka 3-2 na naman si Arzone. 3-2 na nga yung Razik finals! Arzo! Shoutout kay Paolo Soriano, Jose Bernardo, Let's go! Brad Naika, Cesar Manzano, Tangina, laban niya Lord Manuel, no? Karin Bagay, Brian Nacional, Pateron, Katil na Trapo. Good kick ulit, nagbabalik. Ayun, round 1. Parang ginawa ko lang dito. Kasi kung bibilangan naman yung punches, parang sila meron yun. Kung ano lang yung natatandaan ko, talagang para sa akin malakas. So round 1, mas marami ako natandaan kay Arzone. So round 1 sa akin kay Arzone. Tapos yung round 2, kahit na may mga slip-ups doon si Nayib, binigay ko sa kanya yun dahil doon lumabas yung mga solution niya na punches. Yes, na tuloy-tuloy nga yun. Tumatama talaga na kay Arzone. So pinoto ko yung sa second round si Nayib. At sa round 3, naging deciding factor ko. Sa totoo lang, parang draging yung round 2 nila, parang silang may slip-ups doon. At wala silang, para sa akin, wala silang malakas na punchline na matatandaan doon ng tao kahit na umuwi ka na. Yung tipong ganung quality na punchline. So, ang naging pasyangan lang doon, huling bumanat si Arzone at siya yung may
magandang ender. Oo. O yung sa patapos na ng rounds sa kanya na yung mga may malalakas na banan. So, round 1 and 3 R zone. So, Parehas kami ni Good Kid na round 1 and 3 R zone. Isa sa siguro parang quick breakdown saan mas lamang yung 1 and 2 ni Nai kasi hindi siya ganun kadragihan like pero manakas yung mas lamang tayo sa aggression yun nga lang mas gusto ko yung factor na mas malinaw yung sa akin yung Nai sa R3 doon talaga na yung sa round 3 mas lamang sa round 3 sila Okay? Yo, Aaron, sobrang hirap i-reach ng battle kasi sobrang parehas may stumble pero dinidiscover natin yun kasi alam naman natin sobrang hirap magsulat, sobrang hirap mag-prepara para sa ganong klaseng battle. So, sa round 1, sobrang dikit pero binoto ko si Arzo. Siguro isang linya lang yung nilamang nito sa round 1. Which is yung sa araw-araw kung saan-saan. Sobrang lakas ng linya na yun. Then sa round 2, sobrang dikit din ng battle na yun, ng round na yun. Pero binoto ko dun si Naib. Okay. May on-point yung mga sinasabi na para kay Arzo. May mga dead air si Arzo. Pero yun nga, malakas pa din yung round ni Arson. Pero yun nga, mas lumamang dun si Naib. Then sa round 3 yun, deciding factor. Sino mananalo sa battle na yun. Pero yun nga, kaya din yung sinabi ng mga unang judges, huling bumanat si Arson. So mas nanaig yung mga banat ni Arson. So sobrang ganda pa ng ender niya. Tuloy-tuloy na banat, tinapos niya sa isang napakaganda. So yun, 3-2 para kay Arzon, pero congrats pa rin para kay Inay. Hey, Ro. Yo, that's it. Binoto ko si Arzon. Naging deciding sa akin yung ender nila. Siguro mas maganda lang ako sa ender ni Arzon. Kung paano niya dinection yung ender niya compare kay Nai. Pero mahirap kasi kahit sino pwedeng manalo Like sa performance nila, sa material na gamit nila. Alam ko hindi nila parehong A-game. Pero ano ko ba isasagot pa yun kasi syempre talaga turong nagpupungan pero dumepende na lang ako doon sa pinaka-ender. Siguro yun na nahuli si Arzen. So parang mas nag-catch pero hindi ko pinisip. So sa pinaka kung paano nila nilagyan ng punctuation mark ng pagpitan. Ito mga lines ni Aspen sa Arzen. So Jules nga pala, hindi ako yung nag-tiebreaker. That's yun. So ang binoto ko si Naib. Round 1, binigay ko kay Arson yun kasi parang medyo mo na lang yung sinabi ni Naib kay Arso na sa kanta nung No Manas, di siya kasama, although na-split na yun ni Rasik nung last battle nila. Oo nga, Tapos sa'yo, round tama. 2, ang binoto ko si Naib, nandun pa rin yung sunod-sunod na punches niya. Tapos parang medyo nakukulangan ako sa performance ni Arzone. Tapos round 3 binoto ko, si Naib, ender niya, ang ganda nung pagkaka-ender niya doon na ganito magpasabog ng Hiwaga. Tapos ang ganda rin naman nung ender ni Arzone, pero kasi parang tinitignan ko na kasi yung performance, although sunod-sunod na talaga yung punches nung kay Naib ka binoto ko. So, ayun guys, no? Pinakinggan ko na lang, di na ako nag-comment doon. Pero, yung vote ni Good Kid ba yun? No, 1 and 3, binigay niya kay R-Zone. Then, yung iba rin naman, di ba? Yun din naman yung vote. So, pinakinggan ko na lang kasi medyo medyo mahina rin yung sounds, hindi ko rin masyado naiintindihan. Pero, ayun. Congrats sa atin kasi 1 and 3. Nakita natin na kay R-Zone talaga yun. Pero para sa akin kasi yung round 2 tabla yun para sila nagkaroon ng starter doon. Pero binigay ng iba kay Naib yun. Pero props pa rin. Dikit na battle pa rin talaga yun. 3-2 yung score. Ang galing natin doon sa part na yun na nakita natin na 1 and 3 is kay Arzon yun. Pati yung mga enders,
yung mga punches, yung effectivity, nakita natin yun, yun din sinabi natin, yun din yung nakita ng mga judges natin. So, props sa atin. Doon pa lang panalo na tayo sa part na yun. So, ayun, ngayon, finals na tayo guys. Saan kayo? Manuel ba or R-Zone, no? So, disregard muna natin kung ano yung naging result sa finals. Tignan natin yung styles ng both MCs, no? Sa kung pagbabasehan natin yung past battles nila, yung last battles nila, pares naging dragging. Pero hindi naging malinis performance ni R-Zone pati ni Manuel sa semifinals. Pero magandang laban, no? Siguro yung insights ko doon na mismo sa sa umpisa ng battle. So nakaka-excite. Gusto ko na siyang panoorin pero bukas na, it's 12:34 AM na, no? So kita-kits tayo sa finals ng 1-up-3. Congrats, natapos na natin yung 1-up-3. So looking forward ako sa 1-up-4. Pero bago yon, Isa Buhay 2023 muna. Then yung mga request nyo, ang dami na neto. Excited ako. Kailangan natin matapos to before this year ends para January 2024, diba? Panibagong palo na naman. So, yun. December 2023 pala. Isa Buhay, tsaka 2x2, 2017. Abangan nyo yun. Ito, recall ko na lang. Itong October, siguro uumpisahan ko na, syempre, ulit yung mga request nyo. And gusto ko nang tapusin tong request nyo October, November. Then December is Isa Buhay 2017 at 2x2 2017. Tapos tawag dito, January siguro mix na yon kung mga unwatch natin. So yun. Kita-kits tayo sa finals ng 1-up-3. Excited ako. Manuel versus R-Zone. Magandang battle yun. So let's go. See you sa next na review mga kumag. Peace out.